Paano nyo po nalaman na bahay yun ni Michael Yang? Kasi dati po, may mga security po na kasama na ko na dati is doon po yung bahay ni Michael Yang eh. Mga security na dati yung kasama na nung panahong iyon ay security ni Michael Yang, nung panahong bahay niya yon. Yes, Your Honor. Mr. Chair, may tatanong lang po kung Yes. with the permission of Yeah, okay. Senator Marcoleta. Mr. Orly, sabi niyo po 46 na maleta na nagkakalaman po ng 48 million bawat isa. Tama po ba? Based doon po sa level nung malita na nakita ko, Your Honor. Paano po nalaman ninyo na 48 million po ang laman ng bawat isa? Kasi bawat malita po, mayroon siyang post-it na nakalagay, may sign na 48. Lahat po yun may 48. Yes, Your Honor. So, yung 46 maleta, 48 million ang laman ay nagkakahalaga po ng 2.2 billion. Alam niyo po ba yan kung 3 times a week ang sinasabi ninyo ang delivery? Based sa my experience, doon lang ako naka-experience ng 46 nung time na yon, Your Honor. Hindi naman po every week or monthly ito. Yes, Your Honor. So at one point, yung 46 na maleta, 48 million ang laman, 46 times 48 million ay 2.2 billion. Excuse me, Senator Marcoleta, paubaya mo na sa kanya yung oras na naiwanan mo. Now, 1 minute. Ang tanong niya lang, Sige, okay. 2.2 billion. Ganun po yung multiplication eh. Siguro, Your Honor, yun ang lumalabas. So one time lang po ito. One time lang po, yung time ko lang yan, nung panahon na na-identify ko si Congressman Yap, Your Honor. Alright, maraming salamat po. Thank you. Yung paghalimbawa mo, kaya mo ginawa, dahil yun ang pinakamalaki. Yes, Your Honor. Pero pangkaraniwan, dahil 3 times a week, mga ilan sa tingin mo yung karaniwang na i-deliver? Ilang maleta? Usually, pag nanggagaling na sa Horizon, na i-deliver na doon sa Forbes, minsan mayroong 15 or kaya 18 ang malita. Pero yung malalaking malita yon na nagre-rate yung bawat malita, minsan mayroong 48, may 50. Sa mga tweet, Mr. Gutesa, pangkaraniwan, 15 to, ano, Your Honor? yun ang average, pangkaraniwan. Yes, Your Honor. Yung nabanggit mong nabigla ka sapagkat malaki, 48, yun lang kay Congressman Eric Yap. Yes, Your Honor. Yun ang time na nakita ko talaga yung ganung kabalk Okay. yung balita na yun, Your Honor. Mr. Chair, payagan nyo sana akong magtanong lang ng isang tanong kay Mr. Diskaya. Mr. Diskaya, naalala mo, nagkaroon ka ng supplemental affidavit na binasa mo dito. Medyo mahaba pa nga di ba? Naalala mo yung nakaraan? Ito yung supplemental affidavit mo. Yes po, Your Na Honor. may petsang September 23, 2025. Ito yung nakaraang hearing natin. Yes po, Your Honor. Napansin ko kasi nung pinakinggan ko yung tiningnan ko sa ating transcript, parang hindi mo binasa yung paragraph 30 na kung saan binabanggit dito yung DPWH Region 1. Chinek ko talaga kaninang umaga, nirecheck ko uli, hindi nasama sa binasa mo ito. Ano ito, nagkamali ka lang o... Your Honor, talagang hindi ko po nabasa dahil masyado na pong mahaba yung ano ko. Yung binabasa ko po. Hindi nga, sabihin mo na nagkamali ka lang, hindi mo sinasadya. Hindi po sinasadya. Pero dito po, wala rin po eh. Hindi nakasulong. Baka nakalimutan pong ilagay, kaya hindi ko po nabasa. Tsaka pinatigil po ako doon sa... Nakatigil... ito, sorry. Nagkamali po ng page. Ito po, 30 po sa Region 1. Meron pala. Oo nga, nandito yung paragraph 30. DPWS Region 1. Yes po, Your Honor. Pero nung checking ko yung transcript, hindi mo binasa ito. Opo, yes po, Honor, kasi mahaba na po. Hindi, nabasa mo yung 31 hanggang 37 eh. Ito nalaktaban mo yung 30. Kaya lang ako nagtataka, kaya tinatanong kita, sinadya mo ba to o nagkamali ka lang? Hindi po, Your Honor, kasi napatigil na po ako noon nung... Hindi nga, sagutin mo, nagkamali ka lang. Hindi po, Your Honor. Hindi po ako nagkamali. Ano nga? Sinadya mo? Hindi po, Your Honor. Bali, ano po,
alam ko po parang pinatigil na po ako dito dahil masyado na po mahaba yung binabasa ko. Hindi, ganito. Pinatigil ka, nung pagpatuloy mo, nakaligtaan mo yung number 30. Nalaktawan mo siguro. Yes po, Your Honor. Para maliwanag lang. Gusto Hindi ko lang sinadyang maliwanagan kasi nabanggit ko na kanina na naimungkahi ko na sana'y tawagin din si Governor Chavit Singson. Baka ka kung may connecta doon sa ano mo, baka ka kung sinadya mo. Ngayon, kung sasabihin mong nagkamali ka lang, tatanggapin ko yon. Your Honor, hindi po ako nagkamali. Naalala po, hindi lang po nabasa. Okay. Salamat, Mr. Chair. Ang susunod po ay si Senator Risa Hontiveros. You may have the floor. Salamat po, Mr. Chair. Isa munang follow-up question kay Ginoong Guteza. Paano niyo po nalaman na bahay yun ni Michael Yang? Kasi dati po, may mga security po na kasama na ko na dati is doon po yung bahay ni Michael Yang eh. Mga security na dati niyong kasama na nung panahong iyon ay security ni Michael Yang, nung panahong bahay niya yon. Yes, Your Honor. Okay, salamat po, Ginoong Guteza. Ngayon, Mr. Chair, narinig natin kanina yung testimonya ni Yusek Bernardo na Yusek for Regional Operations for Visayas NCR and Region 4B. So, hindi na po nakakagulat kung yung modus operandi nila sa Bulacan ay ginagawa rin sa ibang lugar na sakop niya. So, tuloy ko po yung pagtatanong tungkol sa ghost projects dito sa NCR, particular sa Quezon City. Mabuti pong marinig mula sa DPWH na ina-actionan na rin ng department ang mga opisyal nito sa ibang lugar. Kasama sina NCR Regional Director Gerard Opulencia at sina QC District Engineers Johnny Protesta at Arturo Gonzales. Gusto ko pong balikan yung mga questionableng drainage rehabilitation project na ito sa barangays Tatalon at South Triangle sa Quezon City na lampas 100 million pesos ang halaga at parehong JJPR Construction ang gumawa. So ito po yan ulit. Nung Martes, inamin ni DE Protesta na ang ginawa lang dyan ay painting at declogging. Meron pa daw manhole repair. Ibig sabihin, ang gastos lang ay pintura, labor, at equipment na ginamit. Pero 100 milyon ang preso. Si DE Protesta, nandito po sila ulit. Ano po? Yes, sir. Pakiupo para may follow-up questions ako sa inyo. Magpatuloy po. Okay, so DE Protesta. Sumangguni po kami sa QC City Engineering Office. Alam niyo po ba na ginagawa na ng LGU yung declogging ng drainage sa buong Quezon City? Yes or no lang po? No po. No! Wow, unbelievable. Sa katunayan, DE Protesta, sa estima nila ng QC City Engineering Office, 20 million pesos lang ang ginagastos nila para sa declogging, para sa lahat ng mga distrito sa QC sa buong taon. Hindi minsan. Magtataka ka talaga tuloy paano inabot ng 110 million itong dalawang proyektong ito. Di Protesta, nasa na po yung program of works para sa mga proyektong yan? Kasi hiningi po sa inyo tapos wala kayong maibigay noon. Dala po namin ngayon, Madam Chair. Paki-submit po sa aming komite sa pamamagitan ng aming chair. Dahil palagay ko mapapatunayan yung totoo yung sinabi ng QC City Engineering Office at mapapasinungalingan yung sinabi mo sa amin. Pakisumite po yan sa komite ngayon within this hearing. Dala ko po. DE Protesta, sabi rin po ng QC City Engineering Office, pag sinabing rehabilitation of drainage, ang ibig sabihin ay huhukayin ang lupa, mag-i-install ng tosang o yung reinforced concrete pipes at saka ire-restore ang semento. Ang ganyang project, nasa 20 million pesos ang halaga, pero halos buong budget ay nasa tosang at groundworks. Kayo nga po yung nagsabi noon na wala kayong ganyang ginawa. So, kaya nyo bang harapin
ulit ngayon ang Blue Ribbon Committee at sabihin sa amin, mata sa mata, di protesta na walang mali sa proyektong yan? Actually, nabanggit ko nga po nung last hearing po na may dupa naman po yan, may plano rin po. Isasubmit naman po namin sa inyo. Nandiyan na po ngayon. Yung para pwede naman po ma-review. Nandiyan din po attach yung mga accomplishment. Pero kino-confirm nyo yung sinabi nyo sa amin dati na walang groundworks ang ginawa, walang paghuhukay, tapos pag-aayos ng semento pagkatapos. Actually, ang scope of work po nung drainage rehabilitation is replacement of manhole, replacement of existing steel grating, then repair po ng mga existing damage manhole, and then po yung declogging ng buong barangay po. Yung kung ano man po yung scope of work na nandun sa may plano po. Nandun naman po lahat, ma'am. Pero walang paghuhukay at pag-aayos ng semento pagkatapos na karamihan ng groundworks at gastos sa rehabilitation of drainage na sinasabi ng QC City Engineering Office. Yes po, as per program po, as per plan po, hindi po kasama yung excavation works and ng RCCP, wala pong excavation. Excavation works po of manhole, bagong manhole po, and yung mga existing na manhole. At yung mga excavation na yon ay sinabi ng QC City Engineering Office. Yan ang karamihan ng trabaho at gastos para sa totoong drainage rehabilitation sa lahat ng distrito sa Quezon City sa isang buong taon. 20 million pesos. Hindi aabot ng 110 million pesos para sa minsanang rehab kuno ng 2 proyekto lang. Ito pa, isang klase ng lokohan ng DPWH-QC. Imbis na flood control project, flood enhancement project ang ginawa. 3 pumping stations. May 3 pumping stations na ginawa sa taas ng creek. Tingnan natin ito sa Matalahib Creek. Gawa ulit ng St. Timothy Construction. Kaya mamaya itatanong ko din sa mga Diskaya. Ang halaga nito, tumataginting na 350 million pesos. Ito po yan. Yung creek po na malapit lang sa Araneta Avenue, malapit po sa mga punerarya. Ayon sa reklamo ng mga residente, Mr. Chair, at kinumpirma din ng pag-aaral ng QC, City Engineering Office muli, pinalala pa nito ang baha sa area. Kasi ang disenyo ng proyekto, dapat ipump ang tubig mula sa creek palabas sa ilog, San Juan River. Pero ang ending, naging harang pa. Yang 3 pumping station, naging harang sa pagdaloy ng tubig palabas sa ilog. Kung walang pumping station sana dyan, di iprotesta, malaya ang tubig palabas. Pero dahil hinarangan po, lalong lumala ang baha. May paghahambing pa po kami dito, comparison ng rainfall intensity. O yan, bago nung itayo yung mga pumping stations na iyan, sa 57 millimeter na ulan, 0.2 meters ng baha ang lalim. Pagkatapos ng 3 pumping stations na yan, sa 19 millimeters lamang na ulan, 4 o 3, isang kapat o isang katlo lamang, 1.50 meters. Halos times 10. So bago ang proyekto, kahit malakas ang ulan, konti lang ang baha sa lugar. Pero pagkatapos ng proyekto, 1/3 ang lakas ng ulan, pero times 20 ang taas ng baha. Pinalala ang baha sa Araneta Avenue at umabot pa ngayon hanggang pa sa Banawe. Nangurakot na nga sa proyekto, gaya ng pinatutunayan nung sinabi ng QC City Engineering Office sa amin, pinala pa ang perwisyo sa tao at ang contractor niyan walang iba kundi ang St. Timothy. So Mr. Chair, di iprotesta, jurisdiction rin po nyo iyan. Ma'am, hindi po under Hindi. ng Quezon City Second po. Na kanino? Under Engineer Gonzales po, under Quezon City First District Engineering Office. Andito rin po ba si Engineer Gonzales, Mr. Chair? Ako po Kayo si... po? Sir, nakapanumpa na po kayo nung nakaraan? Opo, Your Honor. Okay. So, jurisdiction nyo itong 3 pumping station
Yung isa lang po ang Yung isa. aming in-implement yan, yung Matalahib. Matalahib. Station. Sino po ang may jurisdiction dun sa dalawa pa? Yung dalawa po ay Senator Risa, sa... just to remind you, Yes, Mr. Chair. tapos na po pala yung ano niya. Pero sige lang, we'll give you an extra 1 minute. 1 minute more. Salamat, Mr. Chair. Yes, Engineer yung Gonzales. dalawa po ay sa Gonzales. aming regional office po, NCR. All right. Nandito rin si NC Regional Director. Upo ulit dito. Andito ba siya? Well, absent nung nakaraang hearing, pero ang sabi sa amin, darating sila ngayon. Andito po ba sila? NCR? Parang hindi ko po nakita. Okay, Your para Honor. dun sa matatalahib, kayo rin nag-approve niyan? Kami Yes or po, no? kami po yung nag-implement. Ang Quezon City First District Engineering Kayo Office po. nag-implement. Kayo rin po, Sir Gonzales, ang nag-approve. Tama po ba? Paano po, Your Honor, yung nag-approve? Sir naman, napakasimpleng salita. Nasa ilalim ng jurisdiction nyo yung pumping station sa Opo, Matalahib kasi Creek. po, Engineer Gonzales. Madam po, kasi ganito po. Ito po ay sinumulan noong July 2024. Ito po ang proyekto na ito. At ako po ay na-designate as District Engineer ng Quezon City First nung pong September 2024. So sino po yung district engineer nung July 2024 at nag-approve sa Matalahib Creek Pumping Station? Noong time pong yun si D.E. Lloyd Busa po yung... D.E. Loida Busa po. Busa. Parang narinig ko rin yung D.E. Loida sa mga diskaya kung hindi ako nagkakamali. Andito ba ngayon si D.E. Busa? Loida Busa? Wala po siya, Wala. Your Sige, Honor. paimbita ko na lang sa susunod na hearing kung maaari, Mr. Chair. Balikan ko na lang po yung Quezon City, Mr. Chair, sa susunod na round, bukod po dun sa mga ibang DPWH officials. Salamat po, Mr. Chair. Thank you, Senator Risa Antuberas. Mr. Chair, before the next, okay lang. Yes, Senator JB. Si Congressman Tiangco is available, but can we ask the Secretariat to give him a call so that he can come? Okay. Thank Yeah. you. Attorney Kimbo, pwede bang tawagin natin si Congressman Toby? Para lang, ayaw niya lang masabing EPAL siya. So, pwede rin bitahan natin by phone. Senator Win is recognized. You have 7 minutes. Maraming salamat, Mr. Chairman. Meron ho tayong representative ng COA. Understand, meron tayong representative from COA. Nandiyan ba siya? Or anyone from COA? Nasaan po yung taga-COA? Morning, ma'am. Senator Gatsalag, Mr. Chair, mukhang sumibat na yung taga-DBM. May tanong pa ako doon mamaya. Umalis na ako. Dala-dala yung buong staff niya. Baka pwedeng i-hold natin. Diyan po. Toledo. Baka Toledo. nag-CR lang. Yung Yusek Toledo. Babalik ba yun? Babalik? Nag-CR lang. Okay. CR lang ho. Thank you, Mr. Chair. CR lang. Nagmamadali eh. Kasama yung buong staff niya eh. May tanong pa ako doon. Thank you, Mr. Chair. Salamat. Thank you. Thank you. Basta pulis talaga mabilis, matalas ang mata. Ma'am, ano pong pangalan ho ninyo? Wala kasing nameplate sa... Morning po, sir. I'm Tracy Andisonico po, sir. The supervising auditor po, sir. The supervising auditor of the Office of the Secretary po, sir. Okay. Sa pagkakaintindi ko po sa isang district office, meron ho silang power na magplano, gumawa ng yung detailed engineering, sila na rin nagpapabid, sila na rin po ang nag-i-inspect, sila na rin po ang nagbabayad. Tama po ba?
Tama po, sir. I can see si Engineer Alcantara nodding his head. No? So, pero ganun ang ginagawa ho nila, diba? Opo, sir. Opo. At pag nagbayad, COA papasok sa post-audit level. Tama po ba? Opo, sir. So, ibig sabihin, kahit na ho magkaroon ng ghost project, no, madidetect ng COA sa post-audit level. Supposed to be po yun. Supposed to be, ganun. Opo. At nasundan niyo pa ho ba yung privilege speech ni Senator Lacson nung pinakita niya yung mga dokumento? Opo, Your Honor. Na meron pong mga kaso na, for example po ito, just 2 days from the notice to proceed, 46% completed na. So, notice to proceed, after 2 days, 46% completed na. And after 86 days, 89% completed na. So, kung posible naman po, after 2 days, kalahati ng project tapos na. Meron hong isang project. Ito po yung construction of riverbank protection structure along Pampanga River at Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan. 15 days after the notice to proceed, 89% completed na. Opo, Your Honor. And then in just 34 days, kompleto na ho yung project. Nakita niyo ho ito? Ganito po siya, sir, if you would allow me to explain po. Pero nakita niyo ho itong privilege speech ni Opo, Your Senator Honor. Lacson. Kayo ho, nakita niyo ho itong... marami ito, No, I just narrated a few items from that privilege speech. Okay. Kayo ho, nakita niyo ho itong mga dokumentong to? Yung dokumento po mismo, like the disbursement vouchers and yung mga supporting documents po, sir, hindi po siya na-submit sa COA. Pero nandun po sa report on publicized government program, project and activities, kaya ko po sinasabing tama po na dinideclare na po as early as on the 10th or kung ilang araw pa lang po, ay nasa more or less, nasa 50% na po. Nakikita po siya sa RPG-PPA. Pero yung pong audit action, hindi po agad-agad siya na, let's say for example, sir, i-disallow agad kasi primarily, isasubmit po muna ni implementing office yung mga vouchers sa COA. And then, di ba sir, meron po tayong reglementary period on the submission of the accounts. So si auditor po, nag-issue po muna siya ng mga audit observation memoranda requiring or reminding the implementing office to submit the unsubmitted disbursement vouchers. Pero dahil hindi pa nga po na-submit, na-compel po si auditor na mag-issue ng notices of disallowance primarily dahil may indication na po ng fraud based doon sa RPG-PPA na sinasubmit po nila dahil hindi nga po sila nagsasubmit ng mga disbursement vouchers din po. Pero ma'am, ito 2023 pa, 2023. Opo. 2024. Opo. Paano po umabot na ganito after 2 years, tsaka lang ho lumalabas to? Ba't hindi ho na-detect ng resident auditor doon? And who is the resident auditor during those times? The resident auditor during those time and up to present po is Miss Cinderella Esperanza Santos po. Actually po sir, papunta po sana siya dito pero talagang trinatrangkaso po. Kagaya ko din po, trinatrangkaso din po. Bakit hindi niya ho na-detect? Kasi office at pinakita rin ho doon sa privilege speech yung mga pictures na sinasubmit as evidence of completion, pare-pareho. Opo. Diba? Ito ho, hindi naman kailangan ng ubod ng talino para makita ho to. Dapat lang ho masinop. Yes, Paano ho nakalampas to after 2 years? In fact, hindi nga lumalabas to. In this privilege speech lang ho na lumabas. Yes po. Sir, i-remind ko lang po kayo, sir, 2020 hanggang 2023 po, hindi po tayo although sinubukan po ng audit team na mag-inspect po as early as 2022, kahit na po may mga restrictions pa po. So nakapag-ikot po sila. On 2023 po, sir, hanggang kung di po ako nagkakamali. Hindi ikot? Yes, sir. Just purely on documents. Opo. Makikita nyo na. Post-audit, tinitignan yung dates. Opo. Tinitignan yung mga supporting documents. Opo. Tinitignan yung mga
veracity of their declaration, Yes di ba? po. Yes, sir. Kaya nga po napilitan po yung auditor na mag-disallow ng mga transactions po ng Bulacan First DEO kasi hindi po lahat na-submit po yung mga transaction documents po, sir. And then kaya din po siya ni-request for fraud audit po. Kasi nga po, hindi na But po the talaga fraud audit, kaya. ngayon lang nangyari yung fraud Opo. audit Yes after po. 2 years. Yes po, sir. Bakit hindi ho nalaman sa damit, sa libo-libo ho ng project doon, hindi ho na-detect kaagad? Sir, dadalawa lang po yung audit team. Ibig kong pong sabihin, isa lang po yung, meron po tayong audit team leader at isa lang din po yung kanyang audit team member. Tapos din po, aside po sa Bulacan First DEO, on which case from 2022 na nasa 100, more or less, nasa 120 or 140 po yung flood control projects po nila, lumobo po siya ng 2023 and 2024 by double po ng numbers. Sa flood control projects lang po yun, sir. Aside pa po doon sa mga other infra like buildings, structures, roads, and bridges po. And then meron pa din po silang hawak na 8 district engineering offices. Ikwento ko lang din po, sir, in 2023 po, sa budget po ng COA for 2023, nagbawas po ng plantilla positions ang DBM by 100 plus employees supposed to be na dapat ma-deploy po sa mga auditing agencies. So kaya po, ang distribution lang po ng bawat audit team na mabibigat, sir, halos nasa 2 auditors lang po. And then, isa lang din po per province. Sa case po ng Region 3, meron po tayong 7 provinces sa Region 3. Nasa 16 technical specialists lang po ang meron tayo. Kaya sa Bulacan po, 1 or 2 engineers lang po ang assign. Kaya hindi po niya ma-inspect po lahat. Mr. Chair? Yes, for one. Follow up lang ito. Kailan kayo nagsimula ng fraud audit na banggit nyo? Tungkol doon sa yung sinasabi ni Senator Sherwin Gatchalian. Sir, nag-issue po ng memo ang aming chairman noong August 12 po. For August the 12. Yung una, sir, retrieval po muna ng mga documents and then eventually creation of nauna audit. yung special audit, di ba? Bago kayo nag-fraud audit. Hindi, sir. Iisa po yung... So, diretso na kayo sa fraud audit. Opo. Ano nag-trigger doon sa fraud audit niyo? Sir, sa doon po sa... Sandali lang po. Sorry po. Kailan po nagsimula? Ano nag-trigger kaya kayo nag-fraud audit? Opo. Sir, doon po sa sumbong mo sa Pangulo, tsaka yun pong press conference po ni President, sir, noong August po. So, eventually, sir, initially, retrieval po muna ng documents. And afterwards po, doon sa mga dates, hindi ko kabasado, pero sunod-sunod po yun. Tsaka po nag-create ng fraud audit teams po. And then, eventually, nag-deploy na rin po ng okay mga na po, technical. malinaw na. Opo. Thank you, sir. Opo. Thank you, Mr. Chair. Sunico, ibig bang sabihin mo ngayon sa amin dito sa committee kaya naglipa na itong ghost projects because failure kayo sa pag-carry out ng inyong mandato dahil kulang kayo ng tao, kulang kayo ng engineers mag-inspection? Opo. Ganito po siya, sir. Mataas, basically, sir, meron po tayong tinatawag na risk assessment. Sa dami po ng mga controls na meron po si DPWH, meron po siyang Quality Assurance Audit Office, meron din po siyang inspectorate team. Hayaan mo na yung Yes, sir. DPWH. Opo. That's none of your concern. Yes po. Concentrate sa COA. Yes po. Bakit ito, sabi mo kayo na kulang kayo ng tao? Opo. So, kailangang dagdagan kayo ng tao? Yes po sana, sir. Ha? Opo. Para magampanan nyo yung mandato? Opo sana, sir. Bakit ngayon lang ito lumabas? Sir, lumalabas na po yan sa mga budget hearing natin. As I have mentioned, para po sa 2023 budget namin, sa Bulacan alone po yun, sir, yung inalis po na 120 plus na positions po. Thank you, Mr. Chair. Okay, balik sa'yo. Opo. Ako ho, I respect the elders, Mr. Chair. 2 elders ho yung katabi ko. Ma'am, parang hindi ka tanggap-tanggap na because of lack of manpower, lumampas to ng ilan years. Kasi, di ba, every end of the year, meron exit conference. Alam ko ho, nung mayor po ako, every end of the year, may exit conference, sasabihin sa'yo lahat ng deficiency doon. At pag hindi mo nagawa, the following year, puro disallowance.
In fact, yan nga ang comment ng mga kapitan. Pag bumili sila ng konting bagay lang, disallowance, explain. Pero ito, 2 years, 3 years, mas matagal pa based on the testimonies, hindi nadidetect ng COA. Hindi, sir. May mga observations naman po ang mga auditors natin, sir. Yun nga lang po, sa dami din po. Kasi, sir, pagka kunwari po, nag-issue po Ba't walang action ng NBank? Ba't walang action ng commissioner? Kung na-detect na nila, lalo na ganito, we're talking about, ma'am, hindi ito 1 million, 2 million. We're talking about billions. No? Billions ang perang nawawala. No? At ang pinag-uusapan natin dito, ghost projects. At pinag-uusapan natin, based sa dun sa nahalungkat ni Senator Ping, mga very obvious tampering of supporting documents. No, you don't need to be a CPA to know that. Makikita mo na kaagad eh. Ngayon, ang tanong ko, baka yung mga kasamahan nyo doon kasama rin dito sa modus. Naimbestigahan ba ho sila? Wala ho kasi yung resident auditor. Naimbestigahan mo ba sila? Sir, meron po kasi kaming internal audit affairs. So, nasa kwan na po namin yun sa chair, sa disposition po ng aming chair. Yeah, but naimbestigahan na ho sila? Because right now, kailangan matita lahat eh. Wala po akong knowledge pagdating po doon, sir, kasi sa human resource na po yun, sir. Yeah, pero ang punto ho namin, ang last control or last safeguard in that area is COA. Yes po. Sir, pag ang COA bulag, lalampas talaga ito. Sir, pwede ko po bang i-share, sir, yung mga paghihirap din po ng auditor? Di ba, sir, as mentioned earlier, sir, kahit po meron pa po tayong limited movement during 2022, nag-inspect po sila. Based po sa kwento ni Miss, nung ATL po, naghahati pa po silang dalawa nung kanyang member para lang po marami silang maikutan pag nag-inspect po sila. Hindi lang yung inspection eh. Yes, the inspection na intindihan ko, yung dokumento eh. Ang hindi ko maintindihan, bakit hindi na-detect sa dokumento na in 15 days tapos na yung proyekto? Yung sinasabit na supporting documents, mga pare-parehong pictures. Yes. Hindi na inspection. Opo. Ako naintindihan ko inspection, Yes, malalayo talaga. Pinuntahan namin, malalayo talaga. But yung dokumento lang, tabletop lang to. Opo. Kaya po nag-disallow yung auditor po natin, sir. Yeah, but this is after many years. Ba't hindi disallow immediately at in-elevate to kaagad? Sir, madami po talaga kasi. Kailangan po kasing i-check din, sir. Kasi sa totoo lang po, pagka nagdi-disallow din po, iniisa-isa po ng auditor. Ganito na lang. What we want is pati yung COA resident auditor maimbestigahan rin. Sige po, sabihin Kasi po kung namin. hindi, mawawala nung kami ng kumpiyansa sa COA.